Sir, meron ka syempre mga supporters at meron ka rin mga bashers. Yeah. Paano mo hinahandle yung mga comments na at yung mga bashers na po? Abate ka muna. Para mga asong kumakahol lang yan. Pabayaan mo siyang kumahol ng kumahol, gawin mo yung dapat mong gawin. Tipong alam mong below the belt na, Yes. na hindi naman totoo at minumura ka pa. Sa mga kasamahan niyo po, sa tingin niyo, sino hindi dapat manalo? Sa mga kasamahan ko, Opo. okay. Talagang tiga Mandaluyong ka? Bakit? Sira ulo daw ako. I was gonna ask you that. Pwede ba uminom muna ako? Yes Uminom po, muna ako. boy. Ninervyos. From lawyer to mayor ng Mandaluyong, naging chairman ng MMDA, then naging secretary din ng DILG, at susunod na ba magiging senator na rin natin? Ladies and gentlemen, Sir Benhur Abalos Jr. Yoo-hoo! Thank you, Aiko, ha? At sa lahat po ng mga nanonood, good day to everyone. Hi, sir. Nice to have you on our YouTube channel. How are you? Eto, kanina pa akong umaga, medyo pero nung nakita at napunta ako rito, ngayon gising na ako. Nakalimang kape na ako, Aiko. Sir, may tanong po ako sa inyo, Sir Attorney. Kasi di ba you're on TikTok, you're active, I'm a follower, I've been seeing your TikToks, and now you're a TikTok sensation. Pagka naglalakad po ba kayo, may nakakasalubong kayo, and then sinasabi sa inyo tao, napapanood ko kayo sa TikTok? Well, yung iba, ganon. Pero yung iba, tipong, parang nakita ko na to May ganon, may ganon. At maski sa provinces, ganon din ang nangyayari. Who encouraged you, sir, na mag-TikTok finally? Actually, it was my social media team. Sila yung gumawa nito. Probably, it's para na rin makatulong sa awareness level. Kasi, sir, di ba, yun yung gusto kong malaman ng tao ngayon. Pag sinabi na ng dami mo ng achievement sa buhay, sir, feeling nila ang taas-taas mo abutin, no? Kaya gusto kong makilala ka pa nila on a deeper level. Sir, you started as a counselor bago ka naman talaga na-appoint sa pinakamatataas na posisyon, di ba? Yeah. So, talagang na-prove mo naman yung sarili mo bilang public servant. Ano bang style ng leadership niyo po? Alam mo, Aiko, kuminsan kasi mahirap yung ikaw lang di-desisyon At mahirap sa lahat kung mali desisyon mo. So, ang pinakamaganda, una-una, bumaba ka para malaman mo sentiment. And once bumaba ka at maano mo, bitigin mo tao. Anong tingin yung solusyon? Kasi kuminsan mas alam nila Tapos pangatlo, dapat attune ka rin sa bagong trends. And then after that, you make a decision. Pero importante, kasama mo tao. Hindi ka na magkakamali rin. It's being proactive. Pero may pagkakataon naman na yung maganda, ayaw naman ng tao. Yung papasok ang political will. Pero alam mong tama. I'll give you one example. Yung sementeryo namin, dapat free yan di ba? Yung mga mahihirap, nakasako lang. 5,000. Kung babaguhin ko ito, gigibain ko, matatalo ko sa eleksyon. Pero ito lang, naging mayor pa ako. Wala naman akong ginawa. So, giniba ko lahat after I took my oath. And now it's Galing Po Award. May columbarium, may crematorium, parang park na. So, ito yung sinasabi ko, examples ng political will. Importante at the end of the day, yung output, yung resulta. Dapat katanggap-tanggap ng tao at nakinabang ang tao. Pero sir, di ba, sa politics minsan din, kahit yung mga unpopular na decisions din, you really have to make a stand, no? So, I'm sure you've been put in those decisions na maraming beses po, no? Madami. Marami akong dinaan ng ganon. Pero isipin mo naman at the end of the day, like for example, eto lang Pasig River. Bagong mayor pa ako nito. May mga nakatira mga tao. Walang ilaw, walang tubig, walang banyo. So, sabi ko, teka muna, hinanap ko ngayon ng subdivision sa probinsya. Pinuntahan ko pa noon yung asawa ni Mr. Randy David Siya ang head ng housing. Sabi ko, hanap mo ako ng subdivision. At saka gusto ko one jeepney ride away from the nearest station. So, nakahanap kami. Yung mga tao, nilipat ko ron. Pero ito iniisip ko, kung nilipat kita ron, ano trabaho mo? Paano anak mo? So, lahat yun nasagot ko. Hinanap ko ng trabaho sa pinakamalaki na kumpanya. At yung walang trabaho, bumili ako tricycle. Tapos, bumili pa ako ng mga makina sa mga nanay. Yung mga bata, pinakausap ko sa gobernador, baka pwedeng kunin na eskwela. In short, lilipat ka na lang, may bahay ka na, may trabaho ka na, may tricycle ka pa kung wala, etc. So, sinagot ko lahat ng fears. This was 20 years ago. Ang nangyari ngayon, gumanda yung lugar namin at binalikan ko yung mga tao, malalaki na yung mga bata. Talaga may title pa sila at tuwang-tuwa sila. So these are the kind of things na at that time po pwedeng maging unpopular. Alam mo, sabi sa akin ng ibang mga kaibigan ko,
talagang tiga Mandaluyong ka. Kako, bakit? Sira ulo daw ako. I was gonna ask you that. Alam niyo, sir, na bago niyo yung imahe ng Mandaluyong. Yeah. Kasi di ba dati nakakasakit? Although kasi there was a time na talaga nagstay po ako sa Mandaluyong, Wakwak side po. So, talagang sinasabi nila, taga-sangkasa ko Mandaluyong, sa mga ano, pero binago niyo yung imahe. Di ba, paano niyo nagawa yun, sir? Well, tama ka. Basta sabihin tiga Mandaluyong, tiga loob ka ba o tiga labas? Oo. Pero, at that time, meron pa kami correctional, yung kulungan ng babae. Yes, oo, nag-shooting So, ako sabi, doon. paano namin mababago ito? The only way is one thing, pumasok ka negosyo. At paano papasok ka negosyo? Dapat environment mo, peace and order maganda, basura maganda, at wala nang uutong. So, ginawa namin yun, iniklian namin ang process, etc. After several years, hinirang kaming the economic tiger city of Yes. Metro Manila. Aha. At isa lang hiningi ko sa mga negosyante, isa lang, trabaho para sa tiga Mandaluyong. So, nagkaroon ng trickling down effect. And then, after that, tinignan ko na yung mga ibang serbisyo. Pabahay. Yung release ng trend, kinuha namin, nilapara namin, 2,000 tao freed from the bondage of squat. Titled na sila. Magkano Yes. hulog? 500, 100, 200 pesos lang. Diyan kayo nakilala, sir, di ba? Nag-file pa nga kayo ng bill about housing po, di ba? Aba, alam na alam mo. Of course, yes, sir. Nung congressman ako noon, Aiko, kasi ito problema, marami sa ating mga nakikinig ngayon na kung minsan nasa government property sila. So, maski nasabihin mong portion lang, hindi mo pwedeng mabili kasi talo ka na sa mga, under our law kasi dapat to bidding eh. So, Yes. matatalo ka talaga sa malaking kumpanya. So, ang ginawa ko sa bill ko is that yung amended on the UDHA Law, Urban Development Housing Act, na maski maliit lang kayo, ilang taon na kayo nakatira, nakalagay naman doon, pwede yung bilhin through negotiated sale at a price to be pegged by the national agency. Right. May parameters. Pero at least to may equal footing. Maski portion lang ng lugar for housing. Yun ang ginawa. Kasi experience ko, problema ng mga tao ngayon talaga pabahay. So, Correct. this will be a vehicle for it. Kasi kaya ko talaga alam yun, sir. Committee ko rin sa City Council ang housing and real estate. Kaya talagang binasa ko yung bill nyo. Nung napasa nyo, sabi ko, wow. At magaling ko na konsihal ka ng Quezon City. Tanda ko yun. Salamat po, sir. Yeah. Tapos, gusto ko lang balikan, sir, yung mga panahon, yung childhood memories nyo. Pinanganak po kayo sa Manila. Yes. And then, paano kayo napunta sa Mandaluyong po? Okay, ganito po yan. Ang aking nanay is from Manila, ang family niya. Doon kami malapit sa UST. Ang lolo ko is WPD Police, Sargento. Aside naman ng daddy ko, mga tiga Mandaluyong. So, ang ginagawa namin, nung buntis ang mami ko, nando sa Perpetual Socor, ako pinakanak, and then tumira kami sa Mandaluyong after that. Who shaped you of who you are today, sir? Madami. Kasi alam mo, una-una, pamilya mo, eskwelahan mo, and then of course the church, yung paniniwala mo. Pero sa totoo lang, Icon, marami akong pinagdaanan. Namatay yung panganay kong anak. May mom, wala pang bakuna sa COVID. I have to take care of her in the ICU for 1 month, no? And then, of course, may trials din kami dahil sa nangyari sa tatay ko noon. There's this political case against him. Mahirap makulong, almost 1 year. But he was acquitted. Nakita ba ano yung kaso? And I had cancer. So all of these things, alam mo, buhay ganyan eh. Ganyan-ganyan na yan. Yeah. So it really shaped my character. Sir, let me go back dun sa na-mention nyo, yung mom nyo. Kasi namatay siya at the height of COVID. And then, syempre, nasa posisyon kayo nun, sir. Sorry po, I have to ask this because I heard that you wrote her a letter of saying sorry. Can you tell us about that letter that you wrote her? That you were apologizing Ang galing to her? mo naman. Pati yun, nabasa mo. Okay, it was like this. You know, when you are in the hospital, hindi mo alam kung kailan ka lalabas. So I was in the ICU, lahat naka-PPE. Gigising ka sa umaga, may araw, may kortina. Pagtingin mo, gabi na, hindi mo na alam kung anong araw, anong petsa, and you don't even know kung kailan ka lalabas. And you will see people dying every day dahil wala pang bakuna nung araw. Yeah. So katabi ko, nanay ko noon, katabi ko yung mga makina. Imagine, wala kang ginagawa the whole day. So ang hawak ko lang my cellphone and sometimes I write letters. And birthday niya noon, birthday ko noon. May nangyari, na-intubate siya. I would remember that very clearly. We did our best, but of course, yung damage has done so much to my mom. So I wrote through kasi umaano na siya noon, naglagay ako sa cellphone ko na, alam mo po ang salitang nanay, ang salitang mami. For me, it's the sweetest word in our dictionary. Pinakamatamis dahil unang sinisigaw ng bata, nanay. At yung iba bago ka mamatay, nanay. Kung may sakit ka, nanay. Kung may problema ka, nanay. Lahat naman tayo ganyan eh. So,
ako ganun din. So, yung nararamdaman ko noon sa nanay ko, binuhos ko lahat. Kasi pinapangako ko sa nanay ko, Mami, 1 linggo na lang lalabas tayo. Mami, 1 linggo na lang gagaling ka na. Pero hindi nangyari, namatay ang nanay ko eh. So, it flowed back to me na ang mami ko naman, okay, Bernard, okay. Pero siguro nakagaan, may Alzheimer siya. Kasi ang nanay ko isang taong kuminsan nakakalimutan niya eh. Yun na lang. But then, yung bang titingin sa'yo na parang, akala ko ba magagaling na ako? Akala ko ba okay na ako? Yung tingin na yun ang hindi ko makalimutan. Kuminsan, umaano hanggang ngayon sa isip ko. Kaya nasulat ko yung sulat na yun na, Mami, I'm sorry if I was not able to keep my promise that you will be well and may uwi kita na magaling ka. I mean, yun ang sulat na yun. It came from that. Sir, kung pagbibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon to have one day with your mom, paanong klaseng bonding or paanong klaseng araw ang gusto mong i-spend with her? I would like to remember my mom na walang naka. Dito, dito. Maski sinong nakita ko talagang ayoko na yung maraming nanay mo yan eh. I mean, you will do everything for your mom, for your family, for your children. Yun ang gusto ko. Maging maginhawa lang siya, masaya siya. Kasi natatandaan ko noon, may maliit akong opisina and this was 1 month bago siya nagkasakit. Meron akong law firm na maliit. Sabi ko, Mami, yung law firm na binigay mo sa akin, kailan mo binili yan? Curious lang ako. Sabi niya, nung 2nd year law school ka pa. Ibig mong sabihin, estudyante pa ako? Yes, Bernard, hinulog-hulugan ko yan na ilang taon. Hanggang graduate ka, tapos natapos na ako ng hulog. Bakit mo ginawa yun? Eh, paano kung hindi ko natapos, lumakpak ako? Sabi niya, no, anak, mahal kita. Alam ko maging abogado ka. And then after 1 month, na-hospital siya. After several months, namatay siya. That was the last time na halos nag-usap kami na. So, I would like to remember her that way, na masaya kami, nagkakape kami, nagtatawanan kami, but most importantly, no more pain. By the way, I met your mom a couple of times, boss, sir. She's so pretty, napaka-soft-spoken, and talagang napaka-ano lang niya, talagang mahinahon. Kaya talagang na-imagine ko siya nung kinukwento. Kasi kaibigan ko yung kapatid niya, si Girlie, kapitan ngayon. So kaibigan ko siya, kaya medyo alam ko yung history ng family niyo. So ngayon, sir, na ngayon nung pinasok mo yung politics, halos lahat na ng matataas na posisyon naranasan niyo na, sir. And ngayon, you're going to try Senate. If and when given a chance to be a senator, sir, sa unang araw niyo po sa Senado, anong unang-una niyong gagawin? Alam mo kasi, Aiko, ako yung naging mayor, MMDA chairman, naging DILG, nakita ko na lahat eh. Hindi naman sa pabuhat bangko, nung ako yung mayor, meron pa kami United Nations Award. I think it's the only award na natanggap ng Pilipinas. Binigay sa atin ng Medellin. It's tungkol po ito sa ating mga persons with disability, mga batang may kapansanan, autistic. So, para sa mga mahihirap. Of course, meron tayong Apolinario Mabini Award, binigay ni Joseph Estrada. Para naman ito sa mga may kapansanan din, dahil tayo unang may opisina para sa kanila. Bukod dito, most business-friendly city, napakadaming award po nito. Pero nung naging DILG ako, kakaiba naman ito. Nakita ko yung mga loopholes na rito na dapat nating gawin. At alam ko na ang gagawin ko. Ang unang-unang gagawin ko, yung kasing polisiya ng gobyerno, andyan yan eh. Mag-implementa mo kay mayor, kay governor. Kuminsan, hindi mo alam kung sino magpapagawa, eto o si national. Nagtuturoan pa kuminsan, nag-aantayan. Sinong kawawa? Si Juan de la Cruz. Nakasaad po yan sa local government code. So yun ang una kong babaguhin. Napag-aralan ko na yan. And sir, dun sa yung napag-aralan dun nyo din na mga steps by step, di ba? Yan din ang isang rason kung bakit ang bansa natin, di ba? Laging pag sinasabi na corrupt ang mga politicians, corrupt, kasi nga, hindi nila talaga alam ang system, may mga taong hindi tayo nakaupo na hindi karapat-dapat. Tama? Well, number 1, meron kasi tayong batas ukol dyan at andyan naman ang ombudsman na para kasuhan ng lahat. Kuminsan, yung iba naman talagang hindi nila alam. For example, maganda ang hangarin. Pupunta sa'yo, papagawa po kami ng tubig, wala kaming poso. Saan yan? Dito po sa aming compound. Si Mayor, hindi niya alam, magpapagawa ngayon. Yung pala private. Tandaan natin na ang pera natin magagamit lamang sa public purpose, pampubliko, hindi pwede private. Mas maganda ang inaasahan mo. For example, yung kalye, part ng subdivision pero pinapadaan na ang tricycle, ang jeep, ang bus. Pinagawa, ito, actual case to pinagawa na isa ginamit ang pondo ng Sabi niya, dumadaan na naman dyan yung tricycle, yung bus, so public na yan.
Sabi na hindi, tignan mo yung titulo, nakapangalan sa private. Makukulong tuloy yung tao. So, importante po yun. Pero yung sinasabi ko kanina, Aiko, yung local government code, for example, nakalagay dyan na magpapagawa ng kalye ang barangay captain kung barangay road. 99% ng barangay walang pera para magpagawa ng kalye. Tama po. Number 2, lahat daw ng eskwelahan ang magpapagawa ang local government, lokal na pamahalaan. Hindi kaya. It should be national. Pangatlo, ang tertiary hospital, yung mga expertise intubation, dapat daw magpapagawa ang provincial government, ang probinsya, si gobernador. Hindi lahat mayaman at hindi nila kaya. Dapat ang nasyonal. Ay kung marami pa yan. Pero kung hindi natin mag-aayos to, sino kawawa? Ang kababayan natin sa baba. Sir, naniniwala kayo na dapat ang senador po kailangan may naiintindihan sa batas? Di ba may call ngayon na dapat ang senador, kung hindi lawyer, naiintindihan ang batas? Well, ganito naman yan Lahat naman tayo may kanya-kanyang expertise. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang katangian. Siguro, kung kakulangan niya nga ay abogado, kumuha na lang siya ng legal team niya at sabihin niya gusto niya. No? Pero higit sa lahat, importante, yung puso mo maglingkod. Yung sincero ka. Huwag ka matatakot. Maski na matindi ang presyo, kung alam mong tama ginagawa mo, gawin mo. No, yun ang importante sa lahat. So sir, yun siguro ang lamang niyo po. Dahil bukod sa abogado kayo, may tapang kayo at hindi kayo natatakot magkamali. Kasi di ba sir, kakasabi niyo lang, dapat importante yung may puso at hindi natatakot kung ano ang sabihin ng mga karamihan po. Basta ang importante is nandito po. Tama po? Importante talaga rito dahil diyan papasok ang political will. Nagyayari sa akin sa Mandaluyong ilang beses na. Mukha yung kwento kong sementeryo. Sa DILG, nangyari rin yan. Dahil police, under mo No? So, ito naman, of course, kamukha nila Congressman Arnie Teves. Nangyari rito kay pati na rin to si Alice Goo. Opo. May tatanong ako mamaya sa inyo. Ayan, nangyari yan. Pero okay lang yan. Maski kung ano pang sabihin nila, basta makakatulog ka sa gabi at alam mong tama ginawa. Importante lang yun. Kasi kung lahat tayo matatakot, walang mangyayari sa atin. Hindi kasi po, sir, may mga ibang tao po na natatakot sila magkamali kasi nga, nandito tayo sa mundo ng public service na para ka na sa aquarium po, di ba? Kung lahat titignan mo, boto mo, walang mangyayari sa atin. Yun, exactly. Hindi dapat lahat tignan mo, boto mo. I mean, may track record ako ng ganyan. I've done things out of the box. At yan ang tinuturo ko na natuturo ako noon sa National College of Public Administration. Ako po isang abogado, ako yung nagturo na rin sa UP. Sabi ko, we must be innovative, we must be creative, but at the end of the day, there will be tough decisions, mabibigat, na dapat harapin mo. Kasi kung hindi mo gagawin ito, wala mangyari. Pero huwag ka rin namang tuligsa ng tuligsa. Magbigay ka ng solusyon. Importante yung solusyon Know when it is the time to react and when to do something po, no? But at the end of the day, ano ang benepisyo sa mga taong bayan? Paano naman sila? Because lalo na, ito ang parati ko sinasabi, ang mahihirap kasi kuminsan, shortcut. Para bang nililinis, importante ang kapakanan nila. No? So sa lahat ng ginawa namin ito, sa Mandaluyong, kaya nga kami ang may unang opisina sa persons with disability. Ang aming mga pabahay, isipin mo, para gawin mo yung ginawa ko nung araw sa Cavite, sabi sa akin, tika Mandaluyong ka talaga, talagang siraulo ka. Ako bakit? Gagastos ka sa mga tao, lilipat mo sa Cavite na hindi na sa'yo boboto. Sabi niya, hindi na sa'yo boboto yan. Alam mo sabi ko, magiging mayor ako, 3 taon lang, swerte na ako. Okay lang yun, maski wag ako iboto, but I will be a human being for the rest of my life. Yeah, and you will leave a legacy. Yeah, and these are the things that's important. It's, matutulog ka sa gabi na, alam mong, malinis ang konsensya mo. Importante sa lahat yun. Sir, meron ka syempre mga supporters at meron ka rin mga bashers. Yeah. Lahat naman tayo meron ganyan, Ganon, sir. oo. Kasi no one is perfect, di ba? Paano mo hinahandle yung mga comments na at yung mga bashers na po? Ganito lang yan, Aiko. Kung alam mo namang tama, makinig ka. Importante kasi dapat nakikinig ka rin. Baka naman tama naman sila. It's called constructive criticism. Pero yung tipong alam mong below the belt na, na hindi naman totoo at minumura ka pa, abate ka muna. Para mga asong kumakahol lang yan. Pabayaan mo siyang kumahol ng kumahol, gawin mo yung dapat mong gawin. Sir, naging active ka rin at pinasok mo for a time ang show business. No, I was in show business 15 years ago. I had this show, it's called Yan ang Pinoy in Channel 4. Mahaba-haba yun, ilang taon din yun. I was already hosting this young Filipino na mga magagaling. Like the first Aita lawyer, her name is Waida Cosme. And the others, yung mga piloto sa Bacolod na imbis na mag-crash dito sa mga tao ay bilangga niya sa bundok. Si Mang Tatoy, kino-over namin. So, I've had that experience before. But, never an actor. Yung talagang kayong umaarte at talagang nakikipagbari lang kayo, sir.
at umaarte. Yeah. Di ba? Yeah. Napanood ko po yung mga episodes niya. Yeah. Sabi ko, si Sek, bakit nag-aartista na aagaw pa kami ng trabaho? Hindi, But you enjoyed? When I was in LaSalle, may play kami noon naalala. We were active. Nanalo kami noon as the best play in political science. Naalala niyo po yung role niyo? Yeah, I was the American ambassador. Wow! Medyo ganun-ganun ka pa noong araw. So, medyo maganda. So, meron kayong background in acting na talaga? Konti lang. Okay. So, sir, kunyari, gagawa tayo ng talagang ikaw yung leading man. Gagawa tayong pelikula. Kunyari, akong producer, sir. Yeah. Sinong gusto mong maging leading lady? Pwede ka na. Ikaw na lang. Hindi, wag ako. Pero ako, sir. Yeah, Sinong okay pwede? Lahat naman yan, okay. Maski sino na lang, okay lang yan. Basta I can work with them. Kasi ang pinakamabigat talaga, alam mo naman yan You will be given a script, di ba? Kung minsan, hindi mo na mababasa sa gabi, yung nasa set ka na. Yes. So magkakapi-kapi ka, dapat pagbasa mo, internalize mo pa. Pag internalize mo pa, kung minsan magsasabihan kayo, 4 kayo, paano yung pagpasok mo dyan? Magkamali ka ng pasok, di ba? Ang hirap niyan, di ba? Yung pagpasok mo, at saka dapat, pag internalize mo, how will you do it? Masaya ka ba? Malungkot ka? Excited ka ba? Umiiyak ka ba? These kind of things, di ba? Pero ang pinakamahirap sa lahat ito, meron akong naka-set, magaling, veterano. Sabi niya, can you give me 2 minutes? Pinapanood ko, nakaupo, biglang nagpatawag pa may kinapitan, biglang umiiyak na. Di, umalis na yung ano. Sabi ko, naku, patay, di ako na. Hindi mo makakamali ka, umiiyak na yun, di ba? Kaya hindi ako pwede magkamali siya gano'n. Kung minsan yung dialogue mo, grabe pinagawa sa akin. Isang paragraph, ang haba, kilometric na, yung pang mga Tagalog, ang lalalim na ganyan-ganyan. So, buti naman nakaraos ako. Naitawid niyo. Dahil nakakahiya naman magkamali ka, umiiyak na Di ba? Umiiyak na. Sisisihin ka na for the rest of his life. Oo, sabi niya, nakakahiya naman si Sek naman, no? Nakatake po ako, umiiyak ako di ba? Lalo na mga veterano, mga artista, mga nandyan na. Pag lumalabas ka ng house, ano yung top 3 na bagay na hindi mo maiwan-iwan? Yung talagang magkawalaan ng lahat, pero yun hindi mo talaga maiiwan. Unang-una po. Salamin ko. Okay. Kasi pag wala yan, hindi ka na makita. Wala na, basta mawala na grade niyo po? Dati 500, 700 to. Oo. Dahil nagsasalamin ako, grade 3 pa lang ako nagsasalamin ako, grade 4. So, anong nangyari kasi, bata pa lang ako, basa ako ng basa So, hilamos ako ng umaga, tanghali, gabi, kabisa 10 times ako naghihilamos. Hindi ko alam, masama pala yun. Yes. Kasi kung naghihilamos ako, parang, oops, gising na naman ako. So, yun na naging habit ko, elementary, high school, hanggang sa lumala ang mata ko. So, ano yung top 2 po, sir? Na Top two, bagay? okay. Oo, hindi mo may iwan. Pag gising ko, nagpo-push up kagad ako. Yun talaga, yung bagay na hindi mo kayang gawin. Kahit ano talaga, sir, kailangan push up? Kailangan mag-push up ako. Kaya pala. Kasi 62 years old na ako, so naisip ko, wala naman akong time So, kasi, syempre, tumatanda ka. Pagtanda mo, sa ating mga matatanda dito, lalo lalaki, nawawala tayo ng tinatawag na testosterone. Ano yun? Yun yung pagkalalaki natin. Kaya kung minsan nagsasag yung muscle mo. So, sabi ko ngayon, dapat mag-overstimulate ka nito. Nagsimula ako nung araw, 5 lang, nanginginig na to. Yes. Ginawa kong 6, ginawa kong 7, ginawa kong 10. Ngayon, ako naman, 1, 2, 3, 4, tapos bandang huli, bandang gitna lang ang gano'n. Pero 150 araw-araw. Yeah, Sir, 150. yung totoo, ano po ba pinaghahandaan niyo po? May laban po ba? Bakit parang 150? Hindi, pero may squat ka pa nun. Dahil pangit naman kung malaki lang ito, itong payat mo, itong paa mo para manok. Oo nga, parang So mag-squat ka pa nun, di ba? So that's what I do. Siguro, it became part of me. Parang routine na talaga po. Routine na yun. Oo. Tapos kung may time pa ako, I'll go to, mag-aano na ako ng konti. Tatakbo na ako sa 5 kilometers and then counting weights. It's not because of aesthetics. Tandaan po natin, dapat umikot ang dugo. Kasi kung hindi ikot ang dugo, kakain ka pa ng chicharon, kare-kare, menudo, ang sarap kumain lechon. Naku, yari tayo. Baka tayo So, pagdanda mo, medyo balansyado na. Siguro, sir, kaya po kayo nasi-chismis na chick boy. Kasi hindi, sobra ka naman. Ang ganda ng katawan nyo. Hindi, mahilig lang ako sa manok. Yun bang rason kung bakit kasama niyo yung lagi yung daughter niyo, si Counselor Charisse? Kasi hindi, nagkataon lang yan. Talaga Oo, po? malaki tiwala sa akin ng Kasi sir, for your age, no, malakas pa rin yung appeal niyo po, no? No. Ano lang yan, ito tandaan po ninyo, no? Kasi kung minsan na nangyayari sa atin, yung ngipin. Kasi once mabungi ka, alam mo yung matatandang nakaganong,
Oo. Bunga. Kasi yung palang gums natin, Opo. basta wala na pala yan, lumidiit. So by its own, maski ano pang pagawa mo sa mukha mo, gumagano yan. Pumapasok O po. ako naman nung araw kasi ito. May tahi Okay. ako yan. Yes. Oo. Oo nga po. Ayun. Gumanon ako pa. Nabasag lahat yan. Nagkangiwi-ngiwing ganon. Kasi I was studying to be a lawyer. Nahilo ako, may lagnat ako. So lahat po ito implant. Yung pala nangyari, basta pustiso ka lang, yung gums mo kakalahati kasi wala na nasi-circulate na dugo. Oh. So yung implant, at least yung gums ko maano pa. Kasi kung lumiit yan, kagano ka, mukha kang tatanda. At the same time, pangalawa, yung exfoliation. Kaya yung skin mo kaya maganda dahil pinapawisan ka. So yun yung rason. Hindi Yes, dahil talagang... every day, papawis ka, maski tumakbo ka lang ng konti, maglakad ka, and then kumain ka ng tama lang. Basta moderation. anything na that's too Yeah. much is bad naman po, di Yeah, ba? and anything na konti naman, masama rin. Yes. Nalahanapin ng katawan mo. Mhm. Pero ako, konti lang. Kuminsan sa gabi, hindi na ako masyadong kumakain. Pero may isa akong weakness. Mhm. Kulate. Ay, chocolate. So, you have a sweet tooth. Hanggang matulog ako, nauubos ko isang bar ng chocolate. Kaya ganyan ka kasi pag mag-workout po, sir. Kasi nga, binaburn nyo rin yung chocolate sa Oo, kinakain sa nyo. umaga. Chocolate, Yes. lalo yung dark chocolate. Healthy naman po yun, sir. Ang lakas ko sa tsokolate. Aha. Kaya So- yung kwarto namin, kaya yung mga apo ko pagpunta, Happy nanakawin sila sa ko ko ref ng nyo. tsokolate. Oo, ganun. O, ref raid sa inyo po, no? Yes. oo. Ano naman yung pangatlong bagay na hindi mo kayang maiwan sa bahay niyo, sir? Ang hindi ko pwedeng maiwan sa bahay ko, yung wallet ko. Yung wallet Kasi niyo po. once wala akong pera, Kasi wala yari ako roon. Dahil Ah. syempre, paglabas mo, imposible namang, di ba? Opo. Kaya nasa bag ko naman lahat yan, dokumento, etc. Hindi ako Aha. pwedeng umalis ng Tama. wala ito. So, Kasi- salamin ko, Aha. dapat nag-exercise ako, and of course, yung mga gamit ko na, nakabag na yan, nakahanda na yan. Ito po, sir, may tanong ako. Bakit ka kailangan sa Senado? Ako naman po ay, ang dami ko ng pinanggalingan. Pero isa lang masasabi ko sa lahat ng mayor ako, DILG, Secretary of DILG, lahat naman po ay nagawa ko ng tama, tapat. In fact, may mga awards po ako. Kaya nga sabi nila, ba't ka pa tatakbo para kang little president? Kasi ang DILG, sa mga nakikinig po, Department of the Interior and Local Government, sinusupervise mo ang gobernador, mayor, ang Mayors, kapitan. yes. Yung interior is public safety and peace and order. You supervise the police, the jail, the fire, Commission on Women, Youth, Muslim Filipinos. Ikaw pa, chairman ng NAPOLCO, may mga reklamo sa police, Local Right. Government Academy, yung Academic Arm and Public Safety College. In fact, napakalawak para ka little president. Correct. Pero ganun ako, ay ko eh. Sabi ko kay Presidente, Sir, nahuli ko na itong mga taong to. Yung ating capacity building sa mga mayor, seal of good local governance na mahirap. Ito yung highest sa lahat, no? So, mission accomplished na po ako. Tingin ko, Yes. kulang na lang. Dito ang paggawa ng batas. Mhm. Siguro pwede na akong tumakbo po rito. Kaya nagpaalam ako sa kanya. Feeling ko, sir, pag nasagot mo tong tatanungin ko sa inyo sa Truth or Dare, magiging senador ka. So, eto po, may ipapaano ko sa inyo. Dito natin masusubukan talaga dahil DILG po kayo, yung katapangan nyo po, ha. Sir, may papakita po ako sa inyo, ha. Ano kaya ito? Ito sa inyo, sa slate nyo po to ng mga senatorial balls po. Truth or Dare? Sagot o lagot, sir, ha? Ito po, syempre sa admin po kayo. Syempre po, bukod sa sarili nyo po, sa mga kasamahan nyo po, sa tingin nyo, sino hindi dapat manalo? Sagot o lagot? Sa mga kasamahan ko? Opo. Okay. Dapat lahat manalo. Lagot na ako. Titiisin ko na malagot ako. Ay, hindi ako malalaglag ng kasama. Gusto namin Kung talaga. boboto nyo ako, iboto nyo na lahat. Ayoko maglaglag. Kaya isama natin lahat. Okay. Haharapin ko na yung consequence nito. Okay. Ito na po yung consequence, sir. Ano ba yun? Kasi kanina nabanggit nyo na hindi dapat nilang makita or makuha yung wallet nyo. Pwede po makita kung ano laman ng wallet Ayun nyo ang po. maganda. Alam mo kung bakit? Wallet rate. Wala yung wallet ko. Ano ba yun? Bag rate niya, sir! Patingin! Bag rate! Nasa kotse ko eh. Ano Nasa ba kotse. yun? Ang Nasa galing kotse ni ko. sir, oh. Nasa kotse ko eh. Kaya ano. Ah, ganon? Oo. Sir, mamili Okay. kayo. Wallet rate o cellphone rate? Cellphone. Nasa ba yung cellphone Pwede ko po ba makita sino yung huling ka-text niyo po? Sige nga. Pwede yung huling, sir, ha? Baka huling Sino yung ka-text ko huling dito. ka-text niyo po? O, pakita niyo, natin, sir. ha? Baka mamaya may lumabas dito. Yari tayo, ha? Sir, ba't kayo nagsascroll up? O, ayan, ha? Ako mag-ano? O, si Charis, ha? O, si Atty. Don Artes,
Ay, may video asset update boy. ka, sir. Kita mo? Oo nga. Ay, yan, puro mga work. work. Sir, sabi sa Globe, magbayad. Ay, O, kakabayad nyo lang. kakabayad ko lang. Sa Globe. Yan, ha? In fairness sa inyo, nagbabayad kayo on time. Kasi sabi ng Globe, Yan, payment baka receipt sabihin on nyo, time. nagdadaya, payment In receipt fairness ko yan, kay sir. Wala akong tinago, ha? Sabihin nyo kung sino mga nagme-message sa akin, ha? Ayan po. So, yung mga nagchichismis sa kanya, ayan po, wala akong nakita. Si Charis yung babae lang. Dapat tingin tuloy ako. O, di ba? Sir, patingin nga ng kamay niya. Nilamig po ba kayo? Ay, hindi. Hindi ko malamig. Okay, malamig kasi malamig. Oh. Sir, next question po. Yeah. Feeling ko hindi rin niya nasasagutin to. Kasi mabait siya. Ayaw Pwede niya ba uminom maka-offend. muna ako? Yes Uminom po, muna ako. boy. Ninervyos. Ninervyos si sir. Sir, eto po, sagot o lagot. Ano ba talaga nangyari doon kay Alice Guo? Yung kay Alice Goo, ganito, Oo. buti na itanong mo yan. Kasi nung nagpunta ako roon, galing ako Naga. Tapos sabi, pumunta ako ng Indonesia kasi papakawalan siya. Kasi wala pa siyang warrant. Okay. So nagpunta ako roon, wala akong tulog. Nagising ako kinabukasan, nakipag-meeting ako sa mga general. Tapos nilabas siya. Siyempre, wala siyang posa sa Indonesia yan eh. Tapos sabi niya, Seth, kailangang makausap kita kasi may papatay sa akin. So, kasama ko si Chief Marbil. So sabi ko, sige, doon tayo sa kabilang kwarto, yung Chief PNP, tsaka ilang pulis, tsaka Police Indonesia. So, ito si Alice Go, ito si Chief. Ang ginagawa ni Chief, kinuha yung cellphone, nire-record niya. Okay. Ayaw ni Alice Go. Sabi ko, Chief, kailangan bang i-record? Sabi niya, yes, kasi papatayin eh, para ma-record natin. So, merong pulis sa harap, kinuna kami ng picture, doon ko naman for document. Ako naman, syempre, camera. Ay ko, syempre, nakaganyan ako, di ba? Alam mo, nakaganyan ka. Di ba? Opo. Syempre, medyo ganyan. Hindi ko alam yung katabi ko nakaganon. Oo nga, ba't ka siya Yun, ganun? hindi naman ako nakatingin sa kanyang ganyan, di ba? Dito ako nakatingin. Kaya, yung pala, lahat ng kuha niya roon, hanggang sa labas, ganun talaga siya. Ay, yung ano niya. Oo, so yun yung kumalat. Pero what is important, naiuwi ko si Alice Go. Kasi papakawala nga eh. At it's on record, ang unang nagdemanda sa kanya, yung DILG. Kaya siya napatanggal sa pwesto, kaya siya nademanda. Ang unang-unang DILG at importante sa lahat, naiuwi ko siya. Hanggang ngayon, nakakulong siya sa piitan. Yes. Hanggang ngayon na nakakulong siya, sir, may picture ba siya na hindi na nakaganon? Baka nakaganon na. Hindi ko lang. Kaya next time, pagkuha ng picture talaga, ganyan na lang ako. Oo, sir, ha? Mahirap pa yung... Tsaka mamaya pwede yung picture natin po, hindi po ako Yeah, gagawin. Para ayoko po. Yeah. So, ladies and gentlemen, Attorney Sir Benher Avalos. Ikaw. Yeah.